Hello mga angels! Good evening po. Gusto ko po sana i-share sa inyo yung nag-comment sa vlog ko about OFW, buhay OFW. Ang sabi niya po dun sa comment is, sana daw po pahalagahan yung pera na pinapadala nila. Buy what you need, not what you want. Which is, agree naman po ako doon. Siguro sa lahat po ng makakapanood dito is, agree naman po kayo doon sa comment nitong angel natin na to. Yun naman po talaga yung importante. Napahalagahan po natin yung pera na pinapadala sa atin ng mga mahal natin sa buhay na nasa abroad. Kasi po, sobra po nilang pinaghirapan yon. Minsan nga po, like what I said po sa previous kong video, hindi na po sila kumakain para lang po maipadala yung pera nila sa pamilya nila kasi alam po nila na nangangailangan po sila sa Pilipinas. Kasi may mga tao na pag pinadala yung pera, parang shopping dito, shopping doon, kain dito, kain doon, tapos yung mga bills and expenses na dapat pagdadalan ng pera, wala na, ubus na, then hihingi na naman po ulit. Magsasabi na naman po na kung meron na naman bang na tabing pera, kung pwede ba magpadala. Oh my God, ang hirap-hirap ng isang OFW kung alam nyo lang po. Sana yung mga pinapadalan lang po talaga is pahalagahan niyo yung pera. Sana yung po bang ikikip niyo yung pera or iipunin nyo, kung may sobra, iipunin nyo, tatabi nyo sa bangko, para po pag dumating po yung taong yun na nasa abroad, oh my God, sobra po silang matutuwa kapag nakita po nila na maganda po yung paghawak ninyo ng pera. Kasi pinaka-reward na po sa kanila yun. And then, ito pong isa nating comment din, sinabi po niya dito, isa daw po siyang katulong doon sa overseas and wala daw po siyang natatabing pera. Iyan pa po yung mahirap. Puro po tayo padala ng padala sa Pilipinas. Pero hindi na po natin naiisip yung sarili natin na kahit po sana papaano is magtabi po tayo ng konting pera para po sa future din natin. Iba po kasi talaga tayo pag pagdating sa pamilya. Sobra po tayong attached, sobra tayong ganito po yung inisip natin kailangan nila ng pera, kailangan ko silang padalan, ayaw mo na ba silang mamroblema? Parang maging easy na lang sa kanila. Since ikaw ang nasa abroad, ganun naman po talaga yung mentality dun sa atin, na pag nasa abroad ka, is marami pong pera. Which is, napakasakit naman po kasi talaga nung mentalidad na yon. Hindi naman talaga lahat maraming pera. Siguro, yung ibang mga sinuswerte, like what I said dun sa dati kong video, na may mga pera sila, may mga extra money sila. How about yung mga taong wala naman talaga extra money? Imagine niyo, katulong siya. Nag-aalaga siya ng ibang pamilya sa abroad, pero ang pamilya niya sa Pilipinas, ibang tao ang tumitingin, ang nag-look after. 'Di ba? Ang sakit nun. Lalo na kung for example, nanay ang nasa ibang bansa, iiwan mo yung anak mo sa Pilipinas, mag-aalaga ka ng ibang mga bata doon. 'Di ba? Parang instead na yung anak mo ang alagaan mo, ibang tao ang inaalagaan mo dahil nga kailangan mo ng pera. So yung perang yun, papadala mo sa Pilipinas, sa anak mo, sa pamilya mo, sa nanay mo, dahil sa mga pangangailangan nila. Ang sana lang talaga, yung mga taong pinapadalan sa Pilipinas is marunong humawak ng pera. Marunong humawak ng pera, mahalin ng pera, alagaan yon at ilagay sa tama. Para po naman, hindi naman ganun kasakit sa loob nung tao na nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos pag uwi ng Pilipinas, wala po silang madadat ng pera. Minsan pa nga puro utang. Baon sa utang. Imagine, nagpapadala ng pera pero baon sa utang. May mga bills hindi nababayaran. Minsan yung tuition fee, hindi pa rin nababayaran. So, sana
yung mga nasa Pilipinas, yung mga pinapadalahan, pahalagahan lang po sana natin yung pera na pinapadala ng nagmamahal sa atin sa abroad. Kasi dugo't pawis po nila talaga ang gamit nila dyan para mapadalan kayo at matustusan lahat ng pangangailangan ninyo. Napakalungkot isipin dahil sobrang dami. Dami talaga. Nakikita ko sa Facebook, yung pag nag-browsing ako, mga OFW sa Hong Kong, OFW sa Middle East. Meron pa nga po isang video na nakita ko na umiiyak siya kasi nung nag-asawa po siya talagang wala siyang naipon. So, yung mga pinapadala niya sa Pilipinas napunta sa wala. And then meron din po akong napanood talagang tumanda na siya sa abroad. I mean, pumunta siya doon ng bata pa lang siya, and then tumanda na siya, nagkaedad na, matanda, but it means nagkaedad na siya sa abroad. Pag uwi niya ng Pilipinas, nag-resign na siya doon. Oo, nung una, okay pa sa kanya yung mga pamilya niya, yung mga kamag-anak niya, kasi meron pa siyang konti na tatabi. Then after that, nung naubos na po, wala na, pinagpasapasahan na po siya. Di ba, ang sakit po nun, nung halos kalahati ng buhay mo nagtrabaho ka sa abroad, para tulungan yung mga kamag-anak mo, mga pamilya mo sa Pilipinas, tapos ngayon na ikaw nangangailangan, wala. Gagawin ka nilang bola, pagpapasapasahan ka nila. Di ba ang sakit nun? Sana naman wag mangyari yung ganun sa mga OFW. Kasi grabe talaga, grabe ang hirap ng isang OFW. Sobra emotionally, physically, mentally, lahat nandyan na po. Lahat. Tapos pag binalas-malas ka pa at napunta ka pa sa hindi maayos na company or maayos na amo, naku, iiyak ka talaga ng dugo. Totoo po yan. Ang dami pong mga nangyayaring ganyan. Kaya sana hanggat may time po tayo na mag-ipon, mag-impok, alagaan ng pera nila, alagaan natin yung pera nila, gawin na po natin. Para makauwi rin po ba sila ng, yung hindi pa sila matanda, I mean, mga 5 years, 4 years, makabalik na sila ng Pilipinas, makasama na nila yung pamilya niya, makasama na kayo ng mga magulang nyo or mga kapatid nyo. Ang sarap siguro ng ganon. Hindi habang buhay kasi OFW, may ano po yan eh, may hangganan po yung pagiging OFW eh. Uuwi at uuwi rin po tayo sa bansa natin. Uuwi at uuwi rin din po sa Pilipinas. Kaya, ang pakiusap lang po sana, mahalin po natin ulit ang mga pinapadala ng mga OFW sa atin. Ipunin, mag-impok, i-save ang pera para pagdating ng panahon, meron po silang magdudukot. May kayo din mga OFW, kailangan nyo din po kasi magtabi para sa sarili nyo. Hindi lang lahat ibinibigay sa kanila. For the, sa future nyo rin po yun. Siyempre, hindi naman habang panahon, hindi mo naman pangarap na OFW ka, na malayo ka sa pamilya mo, di ba? So, gusto mo rin naman makasama sila. So, sa side ng isang OFW, kailangan mo din na mag-ipon para sa sarili mo. Ganun po sanang gawin natin. Mag-ipon tayo. Sabi nga nito sa comment is bilhin lang po yung mga pangangailangan. Huwag po tayong magwaldas lang ng pera. Huwag tayong one day millionaire. Mahirap kitain po ang pera sa panahon niya. Kaya po sana mahalin natin at pangalagaan natin ang pera na pinapadala nila sa atin. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi ulit sa inyong lahat.